back to KD at sa pagkakataong ito, muli nating pagtutuunan ng pansin ang inyong mga katanungan at concerns tungkol sa tamang paghawak ng inyong kita at pangarap na pagyaman. Para gabayan tayo sa bagay na yan, makakasama ulit natin ngayon ang ating financial expert mula sa Colaiko Foundation for Education. Please welcome back ang kanilang Executive Director, Mr. Armand Benco. Welcome, sir. Magandang umaga sa lahat ng ating kababayan sa Gitnang Silangan. Hindi po tayo kakanta? Hindi, Okay. Okay, eto po sir, sa usapin po ng financial management, may pagkakaiba po ba ang pera, kita at yaman? Yes, malaki ang pinagkakaiba ng pera, kita at yaman. Okay. Una, yung ibig sabihin, ang pera, gamit lang yan. Medium of exchange, pampalit sa produkto o serbisyo na gusto nating kunin. Okay. Ang kita, ito yung binibigay sa atin dahil tayo ay nagbigay ng serbisyo, sweldo, ika nga, nagbigay tayo ng sarili nating oras. Yung yaman, ito yung ating pinupundar, ito yung ating pinapalago. Ang isa pang malaking pagkakaiba ng pera, kita at yaman, ang pera, nauubos. Alam natin yan, di ba? Ang kita, natatapos. Pagkatapos nila magsilbi sa Gitnang Silangan, matatapos ang paraan nila ng pagkita bilang OFW. Ang yaman, ito ay malalaman nating tunay na yaman to pag ito ay napapalago, hindi nababawasan at naibabahagi. We cannot share money alone or yung ating income alone. What we can genuinely share is our wealth at hindi lang pera o our income ang pinag-uusapan sa yaman. Interesting. Malinaw sa akin yun. Oo, pero sir, ang para sa mga kababayan natin na gustong yumaman, ano nga ba yung mga aspetong dapat nilang alalahanin pagdating sa pag-handle ng kanilang pera, kita? Oo nga, Personal finances. Yes, finances. Merong alam mo, hindi porke kuripot or tiyane, magaling nang humawak ng pera. It doesn't follow? It doesn't follow. Kasi merong 5 aktibidades sa paghawak ng pera. Una, kailangan ikaw ay kumikita, ikaw ay nagpaplano, ikaw ay gumagastos. Hindi pwedeng hindi tayo gumastos. Pang-4, tayo ay nagtitipid or nag-save. Pang-5, kailangan nagpapalago tayo dahil saving is not enough. Kailangan palaguin natin yung ating iniipon. Tingin ko, sir, yun ang pinaka-challenging yung pagpapalago ng pera. Kasi madali, yung pag-save, relatively madali lang. Huwag kang masyadong gumastos. Yes. Pero kung paano mong papalaguin yung pera mo, parang dun ata yung nagkakatalo yung mga magagaling na mga nagdenegosyo at yung mga medyo magaling lamang sa pag-save, hindi po ba? Yes, katulad ng sinabi natin, hindi sapat na tayo ay nag-iipon, pero yung iba nahihirapan pa rin mag-iipon. Lalo na sinasabi nila, maging OFW or dito sa Pilipinas, wala na hong maipon, ang taas ng bilihin, ang dami pinagagastusan, wala na akong maiipon. Nakikita namin sa aming pag-iikot sa iba't ibang lugar, yung tao kasi, karaniwan, hindi lang OFW, hindi lang yun nandito, karaniwan ang tao, ang tingin nila sa pag-iipon, resulta. Sabihin, may kinita ko, ito ang aking gastos, may natira, meron akong ipon. So nagiging resulta lang ang pag-ipon. Ang pag-ipon, desisyon yan. Nag-decide ka kagad na meron akong iipunin ganitong buwan, ganitong kalaking may target ka, tinatabi mo kaagad. I see. Sir, sa tingin nyo, bakit po ba nahihirapan yung mga kababayan natin na mag-ipon? Una, walang hindi malinaw sa kanila yung uses for saving. Meron dahilan kung bakit tayo nag-iipon. Mabilis lang, sana matandaan nila. Tatlong dahilan kung bakit tayo nag-iipon. We save to use. Diba, nag-iipon tayo para makabili ng bagong cellphone o sapatos. We save to keep para sa ating kinabukasan. Kailangan pinag-iipunan din natin yan. At pangatlo, we save to share. Hindi naman tayo nabubuhay para mag-isa lang dito sa mundo. Even yung kagustuhan natin makatulong. Use, keep, share. Yes, we save to use. Alam natin, save to keep and save to share. Very nice. Okay. Okay, maraming salamat, sir. Pero bago yan, bago ka namin pakawalan, meron po tayong mga tanong mula sa ating mga nanonood mula dyan sa Gitnang Silangan. Ang una natin ay si Richard Riguna ng Riyadh. Good morning, Richard. Hi, good morning, Nikki and Atom. Magandang umaga sa inyo. And of course, Mr. Benco. May katanungan ka ba para kay Mr. Benco ng Colaiko Foundation? Richard? Ako, kasi po, kami po, kagaya po kami mga OFW, nagpapakahirap po kami dito, kumikita po kami. Gusto po namin kung paano po namin pangangalagaan yung kita namin at kung paano namin matutulungan yung mga ibang tao. Okay.
So, Ayun Mr. po. Benko will answer that. Paano natin mapoprotektahan ba? Sabi niya, ang tanong niya. Paano natin mapapalago at saka paano natin Una po, Sir Richard, kailangan na malinaw sa inyo kung bakit kayo nag-iipon. Alam natin na ang mga OFW, migrant worker, pumunta sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating pamilya rito. Yes. Linawin po natin ano ang kailangan ng pamilya natin dito para yung pinapadala natin yung sapat lang. Yung sapat lang, hindi kailangan sobra-sobra. At tayo, magdesisyon kaagad magkano ba ang dapat kong itabi. Doon sa libro ni Mr. Francisco Colayco, meron siyang simpleng formula, 80-20 rule. Ang sabi niya, 80% ng inyong kinikita, sana sapat na sa pang-araw-araw na inyong gastusin. Yung 20%, yun sana ang inyong nasusubi, na itatabi, para mapalago at magkaroon tayo ng katayuan na tayo pwede nang maging mayaman. Ayun. So napakalinaw, ano? You have to make a decision. Decision dapat na mag-save ka. At pag nakasave ka, remember, use, keep, share. Okay, thank you so much, Mr. Armand Benko. We'll see you again. Yes, Hopefully next week, ha? Ibigay ko lang yung Ay, sige po, pwede ko please. mag-announce. Yes, please. Para sa dagdag na kaalaman, Yes. pwede kayong mag-log in sa www.colaycofoundation.com. Kung kayo naman gusto nyo maghanap ng mga paraan kung saan nyo ilalagay ang inyong inipon, puntahan nyo ang www.kskcoop.com. Pwede maging singer si Sir, no? Ganda ng Pwedeng boses pwede. ni Sir. Sabi ko nga sa kanya yan. Sa likod ng camera. At syempre, naku, si Dinan, Mr. Dinan Arana and Mr. Rafi Beltran lagi nanonood ng Kwentong Desierto. Hello! At sa susunod na Biyernes, ibibigay pa natin ang iba pang panuntunan sa pera palaguin commandments na gagabay pa rin sa atin tungkol sa tamang pag-iipon at tamang paglalagyan ng ating mga ipon. Ayan, tutukan niyo po yan next week mga kabayan. Samantala, huwag munang aalis dahil may good news po kami para sa mga tagapanood nating nag-aabang ng nalalapit na paghaharap sa boxing ring ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao at ang Correct. former IBF welterweight champion na si Joshua Clottey. Alamin yan when KD returns. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Western Union Money Transfer.